Ako si Maria at ito ang aking kwento. Bahagyang natigilan si Daniel. Ang malambot na ekspresyon para sa biyanan ay biglang naglaho. Naging seryosong tingin niya kay Melba. Hindi po sasama sa inyo si Kara. Dito lang siya. Saad ni Daniel na nanatiling marespeto sa ginang. Tumawag sa akin si Kara at sinabing ikinukulong mo siya dito. Hindi po totoo yun, ma. Malaya po siyang nakakagalaw rito sa buong bahay. Ang sabi ng anak ko, hindi mo siya pinapayagang umalis at may nakabantay sa kanyang bodyguard. 24/7, ani Melba. Dahil gusto niyang makipaghiwalay at iwan ako. At hindi ko yun mapapayagang mangyari. Kaya ikinukulong mo siya dito? Giit muli ni Melba. Napabuntong hininga si Daniel. Hindi na dapat niya ipapaalam ang nangyari dahil isang sensitibong usapin ang isisiwalat niya sa biyanan. Pero kailangan itong malaman ang totoo para maintindihan nito na para lang sa ikakabuti ni Kara ang gusto niyang mangyari. Noong nakaraang araw ay nagpunta kami sa ospital dahil nahihirapan siya mag-produce ng gatas. Pero pinayuhan kami ng doktor na ipatingin si Kara dahil nakikitaan niya ito ng postpartum depression. Sandaling tumigil si Daniel dahil sa naging reaksyon ni Melba. Napasinghap ito at napatakip pa ng bibig dahil sa pagkabigla. Kung aalis siya sa poder ko ay mas lalo siyang mahihirapan. Pero kung dito lang siya ay mas matitingnan siya ng mga doktor na kinuha ko para sa kanya. Patuloy ni Daniel. Magsasalita pa sana si Melba nang mapatingin sa hagdan kung saan ay pababa si Kara na may nakasukbit na malaking bag sa balikat habang karga-karga ang anak. Hindi kayo aalis ng bata, ani Daniel na humarang sa harap ng asawa. Aalis ako, kahit ano pang sabihin at gawin mo. Matapang na saad ni Kara saka ito nilagpasan. Ma, tara na. Aya niya pa sa ina, nagpalipat-lipat naman ang tingin ni Melba sa dalawa. Nahihirapang magdesisyon ng mga sandaling iyon. Totoo ba ang sinabi ni Daniel na may postpartum ka? Kung ganon, hindi kita matutulungan sa kondisyon mo, anak. Kailangan mo. Hindi niyo ako isasama, ganon ba? Putol ni Kara sa sinasabi ng ina. Hindi naman nakasagot si Melba at napaiwas lang ng tingin. Tila pinagsakluban ng langit at lupa si Kara. Hindi niya matanggap na hindi siya makakaalis sa mala-impyernong pamamahay na yon. Hindi, sasama pa rin ako sa inyo, ma. Ayoko na sa bahay na ito. Kaya please, isama niyo na ako. Pagmamakaawa niya. Mahirap ang kondisyon mo, anak. I don't care. Sasama pa rin ako sa inyo, ani Kara. Si Daniel na napapansin ng pagtaas ng emosyon ng asawa ay lumapit na para kunin si Luisa. At baka mapano pang bata, matakot sa pagtaas ng boses ni Kara. Wag mo kukunin sa akin ang anak ko. Hindi ako makakapayag na kunin mo siya sa akin. Sabay iwas ni Kara. Kakargahin ko lang at baka matakot mo pa siya. Paliwanag naman ni Daniel. Pero patuloy pa rin si Kara sa paglayo. Ayaw niyang mahawakan ni Daniel ang bata at baka ihiwalay pa sa kanya. Hindi, lumayo ka sa akin, sigaw ni Kara. Nang mga sandaling iyon, inatakot na si Luisa at nagsimulang umiyak. See, natakot mo yung bata, ani Daniel. Si Melba na hindi nakatiis ay lumapit na at kinuhang bata upang patahanin. Papatahanin ko na munang bata, mag-usap kayo ng masinsinan. At Kara, kumalma ka anak, para sa kabutihan mo rin ito. You're mentally unstable. Babalik ako kapag tumahan na si Luisa. Pag-alis ni Melba sa halip na kumalma ay mas lalo lang nagalit si Kara. Sinugod niya si Daniel at pinaghahampas sa braso. Nang una ay umiilag lang si Daniel hanggang sa tuluyan na niyang hawakan ang magkabilang braso ng asawa. Tama na Kara, tumigil ka na. Natigilan si Kara at nakaramdam ng takot hanggang sa may tumulong luha sa kanyang mga mata. Sunod-sunod at hindi niya mapigilan. Binitawan naman ni Daniel ang braso ng asawa para sana aluhin at pakalmahin. Pero lumayo lang si Kara. Hindi na rin niya nilapitan at hinayaan na lamang. Ilang minuto ang lumipas ay bumalik si Melba. Nakatulog ng bata kaya kinuha ni Kara na emotional pa rin. Sorry ma. Ayos lang. Malalagpasan mo rin ito. Pero sa ngayon, pasensya na pero hindi kita maisasama. You need help. Saad ni Melba. Ako na pong bahala sa kanya ma. Wala po kayong dapat ipag-alala. Sabat naman ni Daniel. Tumango si Melba.
Sa ngayon ay hahayaan kita pero sa oras na bumuti ng kondisyon ni Kara, ay babawiin ko siya sa'yo. Tandaan mo yan. Paalala ni Melba bago tuluyang magpaalam. Inutusan naman ni Daniel ang driver ni ihatid pa uwi ang biyanan para hindi na ito mahirapang mag-commute. Paglingon naman niya kay Kara ay pabalik ni ito sa kwarto kaya hindi na niya naihatid sa labas si Melba. Sa kwarto nilapag ni Karang maingat ang anak sa crib. Pagkatapos ay nagtungo sa balcony upang tingnan ang pag-alis ng ina na hindi siya kasama. Ang sakit makitang umalis ito sakay ng kotse. Mas lalo siyang naiyak dahil nandun siya sa sasakyan kasama ito. Sa umagang iyon ay nagising si Kara, nakatabi ang anak. Naglilikot na ito sa pwesto habang nakaharap sa kanya ng higa. Hawak ng maliit nitong kamay ang suot niyang pajama sa bandang dibdib kaya alam niyang nagugutom na ito at gusto ng gatas. Niyakap naman ni Karang anak para padidehin. Hinaplos-haplos ang manipis na buhok ni Luisa. Sunod ang malambot na braso na masarap ang gigilan. Maglilimang buwan na ito at kapansin-pansin ang unti-unting paglaki kahit pa may pagkakataong pumapal ang breast milk niya. Magkaganon man ay natutuwa siyang nakikitang lumalaking malusog ang anak sa kabila ng kakulangan niya. Ilang sandali pa'y bumukas ang pinto at pumasok si Daniel. Gising ka na pala. Galing ako sa kusina. Gusto mo bang lalang ka na lang dito ng pagkain? Sa lumipas na mga buwan ay mas lalong lumala at lumamig ang samahan ng dalawa. Nag-uusap kung kailangan at pagkatapos ay hindi na magpapansinan. Ngunit madalas ay si Kara lang ang ganon, hindi si Daniel. Bababa ako mamaya. Tugon pa rin ni Kara dahil hindi siya titigilan ni Daniel hanggat hindi niya ito sinasagot. Naging ganun ang takbo ng relasyon nila sa loob ng mga buwan na iyon. Talagang nag-i-effort si Daniel na maging maayos ang lahat kahit huli na talaga para magkaayos sila. Nang matapos kumain ng bata ay kinuha ito ni Daniel. Tapos nang kumain ng prinsesa ko, kausapan niya sa anak. Si Kara naman ay inayos ang damit saka bumangon sa kama. Maya-maya pa'y nagtanong, hanggang kailan tayo ganito Daniel? Hanggang kailan ako makikiusap sa iyong maghiwalay na tayo? Hindi ko na kaya. Masisiraan na ako ng bait kapag nagpatuloy pa ito. Huminga ng malalim si Daniel dahil hindi lang naman ito ang nahihirapan sa sitwasyon na iyon. Maging siya ay apektado rin. Pero kahit mahirap ay hindi siya bibitaw. Ito ang gusto niya, ang magkaroon ng kompletong pamilya kaya hindi niya hayaang maglaho na parang bula ang pangarap na yon. Hanggang sa makarinig sila ng mahinang ingay mula sa labas ng bahay. At ilang sandali pa'y kumatok ang katulong para ipaalam ang biglaang pagdating ni Lourdes. Nagkatinginan ang mag-asawa dahil sa sinabi ng katulong, biglaan at walang pasabi ang pagdating ni Lourdes, kaya bumigat pang lalo ang sitwasyon. Pakiramdam ng dalawa ay may dala itong masamang balita o hindi magandang pakay sa kanila. Bababa lang ako, ani Daniel sa asawa, saka sumunod sa katulong para harapin ang ina. Paglabas ng kwarto ay paparating naman si Lourdes na may bitbit na pagkarami-raming paper bag. Naging mabilis ang paglalakad ni Daniel upang salubungin to. Hinintay niyo na sana ako sa ibaba, Mommy. Aniya, gusto ko makita ang apo ko para sa kanya itong pinamili ko. Saad naman ni Lourdes. Saka tuloy-tuloy na nagtungo sa master's bedroom kung nasan si Kara at ang bata. Naningkit ang mga mata ni Lourdes na makitang manugang. Ang ayos nito hindi kaaya-aya sa paningin. Daniel, tawag niya si Kara. Mag-isa lang ba si Kara na nag-aalaga sa bata? Bakit ganyan ang ayos niya? Muling nagkatinginan ng mag-asawa saka mabilis na inayos ni Kara ang sarili sa harap ng biyanan. Pasensya na po ma, aniya. May katuwang naman siya sa pag-aalaga kay Luisa, tugon ni Daniel sa ina. Hindi nagkomento si Lourdes. Naglakad at nilapag sa may sofa ang dalang paper bag saka lumapit sa kama. Luisa, nandito si Grandma. Malambing na sabi sa bata saka ito kinarga. Nilambing-lambing at pagkatapos ay tinignan si Kara. Ayusin mo sarili mo. Napaliguan na ba itong bata? Hindi pa po. Kumibot ng isang kilay ni Lourdes. Ano pang hinihintay mo't ihanda ng pampaligo niya? Hindi dapat pinapabayaan ng bata ng ganito. Aligaga namang kumilo si Kara pero lumapit na si Daniel. Ako nang gagawa. Mag-ayos ka na muna, hindi kaya'y maligo. Tumango naman si Kara. Ihahanda ko lang ang damit niya bago maligo. Ang sarili mo na munang unahin mo't ako nang bahala sa anak natin. Ani Daniel. Saglit na pagsulyap ang ginawa ni Kara sa biyanan bago nagpa siyang kumuha ng sariling damit saka pumasok sa banyo. Si Daniel naman ay hinadna ng damit ng bata at pagkatapos ay kinuha mula sa inang anak. Bakit ikaw ang magpapaligo sa bata?
Akala ko ba'y may kasama kayong nag-aalaga sa kanya? Ani Lourdes. Inaral ko para hindi ako maasa sa iba dahil gusto kong hindi na tinapos ni Daniel kahit nais pang dugtungan ang sasabihin ay nagpigil siya at baka maungkat ang tungkol kay Wilbert. Bakit hindi mo ituloy? Anong gusto mo sabihin? Napatingin si Daniel sa ina. Gusto niyang sabihin na hindi siya katulad ng kanyang ama. May iba siya rito ngunit pinili na lamang niya na manahimik at paliguan ng anak. Wala pang 5 minuto ay natapos na kaagad si Cara sa kamibilisang nagbihis. Pagkatapos ay pinalitan si Daniel sa pagligo sa anak. Ako nang bahala dito at kausapin mo na muna si mama, aniya. Hindi naman nagpantigas si Daniel at inayang ina na lumipat sa study room. Naunang lumabas si Lourdes saka siya sumunod ni isang tingin pa ang kanyang mag-ina bago lumabas. Sa study room, pagkaupo ni Lourdes sa sofa ay tinanong kagad niyang anak. Hanggang kailan mo palilibutan ng bodyguard itong bahay na akala mo'y lagi kayong nilolooban? Talaga bang ikinukulong mo dito si Cara? Nakakalabas naman siya ng bahay, saka madalas na mo bibisita dito si mama. Tukoy niya kay Melba. Kahit si Lorin, dumadalaw din. Nakakalabas. Pero sa loob lang ng subdivision? Hindi nakasagot si Daniel saka nagpatuloy si Lourdes. Sa ginagawa mong ito, mas lalo lang kayong nagkakalayo. Nakita mo bang itsura niya kanina? Halatang pagod na siya. Hindi siya nagmumukhang losyang nang dahil sa pag-alaga sa bata kung hindi ay dahil sa sitwasyon niyo ngayon. Daniel, kahit na anong gawin mo hindi na babalik ang Cara na mahal ka. Wala na siya, kaya wag mo nang ipilit ang mga bagay na. Tama na Mi. Alam ko naman yon, pero hindi ko pa rin siya bibitawan, kahit na anong mangyari. Tumayo si Lourdes at lumipat ng pwesto sa tabi ng anak. Hinawakan ng kamay ni Daniel para mas lalo nitong maunawaan ang sitwasyon. Hinila si Carang dapat mong isipin. Paanong kumpanya? Nagagawa mo na bang maayos ang responsibilidad mo doon? O ipinapasa mo na lang lahat sa sekretarya mo at assistant? Nang hindi tumugon ng anak ay nakumpirma ni Lourdes na totoo ang sinasabi niya. Pinapaalalahanan lang kita, Daniel. Walang maidudulot na maganda ang ginagawa mong ito. Mas lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon. Maayos ko pa ito, Mommy. Walang problemang hindi ko nagagawa ng paraan, saad ni Daniel. Kinagabihan matapos bumisita ni Lourdes ay nanatili lang sa study room si Daniel. Nilunod ang sarili sa sigarilyo at alak. Sa ilang buwan na lumipas ay ngayon na lamang siya nakatikim ng alak at sigarilyo. Dahil paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang pinag-usapan nilang dalawa ng ina. Nang mga lahati ng laman ng bote ng alak ay saka siya nagpasyang tumigil at bumalik sa master's bedroom. Madilim ang buong kwarto at tanging lampshade na lamang ang nagsisilbing ilaw. Nakahiga sa kama si Cara at tila natutulog kaya lumapit si Daniel. Tumabi at niyakap ito mula sa likod, ngunit ng mga sandaling yon ay gising pa pala si Cara at nagulat sa ginawa nito. Anong ginagawa mo? Sa halip na sumagot ay inamoy-amoy ni Daniel ang leeg ng asawa. Hindi pa nakontento tuluyan ng dinampian ng maliliit na halik sa kamay ang batok. Agad na nag-react si Cara at napaiwas. Ayoko, Daniel. Saglit lang naman, hirit ni Daniel sa kinaplos-aplos paikot ang tiyan ng asawa. Ilang buwan nang walang nangyayari sa kanila. Ganon siya katagal nagpigil at ngayong nakainom, may tama ng alak ay hindi niya hayaang palampasin ang pagkakataon. Ngunit marahas na inilis ni Cara ang kamay nito, saka bumangon sa kama para makalayo. Sa iba mo na lang gawin ang gusto mo dahil ayoko. Tumagal ang titig ni Daniel sa asawa saka tumihaya na higa sa kama. Nakatingin siya sa kisame na magsalita. Kahit yakap na lang, Cara. Sandaling katahimikan ang namayani sa kwartong iyon. Hinihintay niyang sumagot si Cara pero wala itong sinabi. Wala akong ibang gagawin, Cara. Gusto lang talaga kitang mayakap. Aniya. Natatakot ako, pag-amin ni Cara. Sa tuwing hahawakan o yayakapin mo, natatakot ako sa iyo, Daniel. Ganon ang epekto mo sa akin. Nanginginig at hindi mapigilang bumaligtad ang sikmura ko sa iyo. Sa tingin ko, ikaw ang rason kung bakit ako may sakit. Kung bakit may postpartum depression ako, ikaw ang magdadala sa akin sa hukay. Kaya please, pakawalan mo na ako. Sa narinig ay naikuyom ni Daniel ang dalawang kamay saka umalis sa kama. Sige na, magpahinga ka na. Aniya saka lumabas ng kwarto. Bago isarang pinto nilingon niya si Cara.
Kahit pa madilim at hindi masyadong maaninag ang mukha nito. Good night, pahabol niya sa kamarahang sinara ang pinto. Simula ng gabing iyon ay hindi na natulog si Daniel sa master's bedroom. Lagi siyang sa study room at sa guest room nagpapalipas ng gabi dahil ang malalang relasyon nilang mag-asawa ay mas may ilalala pa pala. Ganun man ang takbo ng samahan nilang dalawa ay wala pa ring plano si Daniel na makipaghiwalay. Kahit pa halos gabi-gabi niyang napapaniginipan na iniwan siya ni Kara. Muli gaya ng ibang mga gabing nagdaan ay nagising na naman siya sa isang masamang panaginip. Pawis na pawis at tinihingal si Daniel nang bumangon sa kama saka nagtungo sa master's bedroom para masigurong naroon sa kama si Kara. Pero wala, ang magulong kumot lang ang nakita niya. Biglang nakaramdam siya ng takot kaya tinawag niya ito. Kara, pero walang sumagot hanggang sa lumabas ito mula sa cloakroom. Bakit? Nahigit ni Daniel ang sariling hininga sa kadahan-dahang huminga. Lumapit siya kay Kara saka ito niyakap ng mahigpit. Ano bang nangyayari? Tanong ni Kara sa kapilit kumakawala sa yakap nito. Pinakawala naman ito ni Daniel saka umiling. Anong oras na ba't gising ka pa? Sa halip inisabi na lamang niya. Bakas naman ang pagtataka sa mukha ni Kara bago sumagot. Maaga akong gumising at nakalimutan kong ihandang dadalhin para sa check-up mamaya ni Luisa. Sagot niya. Ikaw, bakit gising ka rin? Mag-aalas 5 pa lang ng madaling araw. Muling umiling si Daniel sa kabinalingan ng tingin ng crib kung sana'y mahimbing na natutulog ang anak. Hindi mo na ba siya itinitabi sa pagtulog? Nilipat ko lang at baka hindi ko mapansing gising siya. Mahirap na't natuto na siyang gumapang. Baka mahulog sa kama. Bumili tayo mamaya ng bagong gamit para sa kanya. Si mama ba? Tutuloy? Tukoy ni Daniel sa biyanan. Nagsabi kasi itong bibisita at sasama sa check-up ng bata. Tumango naman si Kara. Nag-text siya kagabi na tutuloy. Okay, ipapasundo ko na lang siya sa driver para hindi na mahirapang mag-commute. Saad ni Daniel saka lumapit sa crib upang halikan sa noong anak bago bumalik sa guest room. Mataas ng sikat ng araw nang dumating si Melba na sinundo pa ng driver. Naghintay ba kayo? Aniya, mag-aalmusal pa lang po kami ni Kara. Tugon ni Daniel na karga-karga sa Luisa. Mag-breakfast na po muna tayo at nandun na si Kara sa dining area. Naghihintay. Kumain ako kanina bago umalis kaya kayo na lamang. Akin na muna si Luisa na makakain ka ng maayos. Sabay kuha ni Melba sa apo. Nagpasalamat naman si Daniel saka nagtungo sa dining area. Ilang sandali lang ay natapos na mag-almusal ang mag-asawa kaya nagtungo na sila sa kotse. Mabilis lang din silang nakarating sa ospital dahil hindi naman gaanong ma-traffic. Dahil nasa third floor ang Department of Pediatric ay dumiretso sila sa elevator. Ngunit hindi inasahang makakasabay nila galing sa ibang direksyon ang magulang ni Brenda. Agad rumihistro ngiti ni Lorna na makita si Daniel at nakuha pang bumati. Tumango naman si Daniel at hindi na ito pinansin dahil abala sa kargang bata. Ngunit si Kara hindi maiwasang mapatingin sa kasama ng dalawa. Isang babaeng sa tingin niya ay nasa edad 20 taon ng tanda. Maganda at halata ang tingin na pinupukol kay Daniel kahit pa naroon siya, ang asawa nito. Ang cute niya naman, komento ng babae. Yan na bang baby mo? Tanong pa nito. Lumingon naman si Daniel at bahagya pang napakunot noo. Natatandaan mo pa? Ako yung kasama mo sa Canada, pagpapaalala pa nito. I'm Kayla, nakalimutan mo na? Parehong naging reaksyon ni Kara at Melba sa sinabi ng babae. Nabigla at naguguluhan na may konting pagdududa. Yeah, tanda ko pa, sagot naman ni Daniel. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Kayla matapos marinig ang sinabi nito. Talaga? Gosh, muntik na ako magtampo. Akala ko'y nakalimutan mo na. Saktong bumukas ang elevator kaya natuon ang atensyon ng lahat sa pagpasok sa loob. Naikanatuwa ni Melba dahil konting-konti na lang at pagsasabihan na niyang babae dahil sa ipinapakita nitong closeness sa manugang. Si Kara naman ay nanatili lang natahimik pero alerto. Kung ano man ang relasyon ni Daniel sa babae wala na siyang pakialam. Mas mainam pa nga sa kanya na mabaling sa iba ang atensyon nito at baka sakaling hiwalayan na siya. Kahit nasa loob ng elevator ay tuloy pa rin ang pagkausap ni Kayla kay Daniel na paminsan-minsan ay nilalaro ang bata na tila silang magkapamilya. Napansin naman ni Mario ang palihim na pangiti ng asawa na hindi niya ikinatuwa. Kayla, motoridad niyang tawag. Tumigil naman si Kayla saka napatingin kay Lorna ngunit kay Mario nagtanong. Bakit po tiyo?
Hindi ito sumagot habang si Lorna ay tila napuna na hindi natutuwang asawa kaya umiling-iling siya para ipahiwatig na tumigil na muna si Kyla sa ginagawa at mukhang nakaramdam si Mario sa plano nilang magtiyahin. Labag naman sa loob na tumahimik si Kyla hanggang sa bumukas ang elevator at naunang lumabas si Manuel. Bago umalis si Kyla, kinausap niya muli si Daniel. Nice to meet you ulit, bye! Pagkatapos ay sinundan ng magulang ni Brenda. Sa kabilang direksyon naman ang tungo nila Karit na una itong maglakad habang si Melba ay kasabay ng manugang. Nang malapit na sila sa pediatric ay hindi na napigilan ni Melbang mapatanong kay Daniel. Ano yung tinutukoy ng babae kanina na magkasama kayo sa Canada? Magsasalita niya sana si Daniel ang maunahan ni Cara. Ma, si Brenda ang pinunta niya doon. Mga panahong ipinanganak ko si Luis at iniwan tayo ni Papa. Natapos ay kinuhang bata saka tumuli na papasok sa office ng doktor. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Melba sa dalawa na maramdaman ng tensyon hanggang sa sinundan niyang anak. Habang si Daniel ay naiwan doon na bagamat gustong sumunod ay hindi na lamang nagtangka dahil alam niyang hindi na siya kailangan panikara sa loob. Sa araw na yon sa Romualdez Company ay nagtipon-tipon ng lahat ng empleyado, maging ang mga nasa mataas na posisyon sa conference room para i-welcome ang mga bagong recruit at mga university student na nasa on-the-job training. At bilang CEO, ay kailangan magpakita ni Daniel sa harap para magbigay ng speech. Puno at wala nang maupuan ng mga tinanggap para sa OJT, kaya pinupwesto na lamang ang mga to malapit sa pader, kaya medyo sumikip ang daanan patungo sa stage. Naunang maglakad si Eunice kaya una niyang napansin ang babae nakaharap noon sa airport. Anong ginagawa mo dito? Hindi niya napigilang itanong. Sa halip na sumagot ay humiti uto at tamang sabihin ginitaan nito si Daniel na nakasunod sa sekretarya. Hi! Tara na po sir. Sinapawan na kagad ni Eunice ang sasabihin nito at baka may iba pang makapansin na magkakilala ang dalawa. Napating si Daniel sa dalaga pero wala siyang sinabi at nagtuloy-tuloy lang papunta sa stage. Maya-maya pa'y tinawag si Eunice. Ano po yun sir? Alamin mo kung anong ginagawa niya dito. Utos ni Daniel. Masusunod po sir. Aniya saka umalis para alamin kung anong ginagawa doon ng pinsan ni Brenda na si Kyla.